Babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba namay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain o uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito'y, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo." Ang salita ng Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligay at galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang poon ay dakila ng nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Lukas. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Kapernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, "Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig.
pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang Ebanghelyo para sa Lunes na ito ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. At mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang ating Panginoong Hesukristo ay pinalapitan ng isang kapitan ng Romano. Ito po yung tinatawag na centurion. At bilang centurion siya isang opisyal, may kapangyarihan siya. Ngunit kahit na hindi siya Hudyo, kahit siya isang tagalabas, ay nakita niya na makakatulong sa kanya ang Panginoon. Kaya't nagsumamo siya sa tulong ng mga pinuno ng mga Israelita during that time, para ipamanhikan ang pagpapagaling sa kanyang alipin. At doon nga po ang makikita natin at pagninilayan na kahit na ang mga taong tinuturing na labas sa relihiyon. Baga sa atin ang isa bang tao, kahit hindi siya Kristiyano, hindi siya Katoliko, ay makakalapit sa ating Panginoon, makapagdarasal at hihingi ng biyaya at pabor mula sa ating Diyos. Kung ito pong ating Ebanghelyo, ang pagninilayan, ang pagbabasihan, ay the answer is yes. The Lord is open for all people, hindi lang para sa mga Kristiyano, na lahat ng kumikilala sa kapangyarihan ni Kristo, sa kanyang kabutihan at ang kanyang kakayanan na makatulong kahit na hindi sila Kristiyano. Sila ay makalalapit sa Panginoon, makalalapit sa langit, makapagdarasal at malamang mapagbibigyan sa kanilang pangangailangan. Ganon din po naman po sana tayo na maging bukas din po tayo sa lahat ng tao kahit hindi po natin kasimbahan, kahit hindi natin karelihiyon. Ngunit kapag may humingi ng tulong, humingi ng ating pagdarasal, ay sana maging bukas tayo sa pangangailangan ng lahat ng ating kapwa. Labels na lamang po yung kung ano kang relihiyon o ano kang iglesia or something like that, ay yun ay label. But for everybody, we should do good to everybody. Isa po yun sa leksyon na matututunan natin sa Ebanghelyo. Na pangalawa po ay ang makikita natin dito kung ating Panginoon ay pagiging bukas dun sa tao na foreigner pa talaga. Sabi ng Panginoon, wala akong nakitang ganitong pananampalataya sa buong Israel, maliban dito sa isang dayuhan, dito sa isang ika nga ay parang sundalo. Yung ganong klaseng pananampalataya, minsan kakikitaan natin sa ibang lahi, ibang relihiyon. At kung meron pong ganon, sana maging bukas din po tayo nakatutunan ng leksyon ang mga ganong klaseng pagpapakita ng tibay at katapatan sa Panginoon at pananampalataya. At dito rin po mga kapatid, makikita natin na hindi tayo dapat mapaghusga sa kapwa. Tinatawag nating prejudice and bias, na palibhasa siya ay tagalabas ay ganito siya, lalo na't centurion. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga centurion ay kalaban dahil sila ay mga Romano o sila ay tagalabas ng Israel. Itong mga taga-Israel, itong mga Hudyo, ang tingin nila dito, mga kalaban ito. Ngunit kahit na yung tinuturing nating kalaban ay mabuti ding tao. And so because of that one, sana hindi rin po tayo masyadong bibigay sa ating mga biases and prejudices, na halimbawa ang mga Indiano ay mga papautang at magaling sumingil, ang mga Chinese ay puro ganito, ang mga Muslim ay yung po ay mga biases na siguro itinuro sa atin sa pelikula o ng kultura. Sana po maging malaya tayo at maging bukas ang ating isipan mula sa mga ganong klaseng biases. And also mga kapatid, makikita natin dito yung salita nung centurion sa ating Panginoon na hindi ako karapat dapat tanggapin ka sa aking tahanan. Sabi niya, bigkasin mo lang ang salita. Napaka-powerful po nun. Pagbigkas lang ng salita at mapapagaling na ang kanyang alipin. Kaya't hiniram din natin yung expression of faith sa bawat misa. Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but only say the word, and my soul
shall be healed. Mula po yan dito sa Romano. No, and so because of that one, just say the word, the power of God's word, of Jesus' word, na sinabi niya lamang na dakilang iyong pananampalataya, na ipagkaloob, gumaling yung kanyang alipin. That's how powerful the word of God and the word of Jesus. Nawa po, sa ating patuloy na pamumuhay bilang mga Kristiyano Katoliko, ay maipakita din po natin, number 1, ang ganong dakilang pananampalataya sa Panginoon na kakayanin ninyo. At nawa, number 2, makita natin na hindi tayo dapat maging bias o prejudice sa mga taong hindi natin kalahi o hindi natin karelihiyon. Na maging bukas ang ating isipan, tumulong sa lahat ng tao kung anuman ang kanilang background o pinanggalingan. At number 3, kagaya ng Romano, maging mababang ating loob. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word. Dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos sa atin. Amen.